magkaanak kayo. Kung sa ML nga ako yung binubuhat, sa reality ng tunay na buhay, gusto ko ako naman magbubuhat. Pero teka, di nga pala ako marunong magbuhat. Ang sarap nga ng sweet dreams ko dahil maulan at rainy ang panahon. Kaso napuyat ako kakaisip sa baradong alulod. Pero nawala yung antok ko nung ginising ako dahil sumasakit na daw yung tiyan ng kapatid ko. Teka, wait, naiwan yung 3310 ko. Hindi lang ako nakapagkape pagkagising kaya siguro ninenervyos ako. Hindi, OA ka lang talaga. Kung kailan nga bumabagyo, saka naman gustong lumabas ng atab na to, nasa tiyan ka pa lang, china-challenge mo na agad si dada mo. Hindi pwedeng marami ang kasama sa ospital dahil hindi naman festahan ang pupuntahan, kaya tumambay muna kami sa pinakamalapit na parkingan. Hindi nga ako nakapag-almusal sa Taranta, buti na lang may nadampot na tinapay si Ninang Thea sa lamesa. Kinilig talaga ako sa diskarte niya pagdating sa kainan. Actually, binigyan naman nila kami ng pang-anli samgyup para daw makakain kami habang naghihintay, pero di kami kumain, ipang-check out na lang namin to sa online shop. Makapag-order nga ng maraming white flour para sa bayaw kong naiihi, ay ninenervyos lang pala. Palipat-lipat nga kami ng parking kasi hindi rin kami mapakali. Perks ng remote work, sa ganitong sitwasyon pwede ka pa ring mag-work. Pati yata ako manganganak na, parang gusto nang lumabas ng fecalysis ko kaso walang CR. Sabi ni Ninang Thea, dito na lang daw ako sa bakanteng lote tapos kiss-kiss ko na lang daw sa damuhan, total maulan naman. Hindi na nga ako nakatiis mag-labor, tumatayo na ang balahibo kaya umuwi na lang kami ng bahay. Dahil bawal ang maraming bisita, nag-update na nga lang kami through video call. Kausap ko pa nga yung pamangking ko tapos inagaw ni mama yung cellphone ko. Eh di ikaw na yung masaya. Wala pa nga kaming tulog. Ay nakatulog pala ako mga 2 hours. Alas 4 ng madaling araw tumawag yung bayaw ko at kailangan daw nila ng backup assistance dahil wala pa silang pahinga mula dumating sila sa ospital. Dali-dali naman kaming umalis para ihatid yung hipag at kapatid kong mas excited pa sa tatay dahil sila ang may experience sa pag-aalaga ng ata. Buti na lang wala akong experience, at least hindi ako puyat. Kaso grabe talaga, pagka uwi ko ng bahay hindi ako makatulog. Ayun, nag-work na lang ako. After work, kahit work from home, Honda na agad ako para pumunta sa hospital dahil hindi ako excited makita sa personal yung pamangkin ko. We, di nga, as near as I know, mas excited ka pa sa exaggerated. Yay! First meet namin ni Champi. Tuwang-tuwa naman siya sa akin, diba? Tears of joy yan. Dumidila-dila pa nga. Akala yata utong ako. Napagod ako mag-entertain kay Champi. Feeling ko para akong nagpa-breastfeed. Kailangan ko ng energy kaya kumain na muna ako. Buti na lang nandito si Lola number 1 niya para magbantay kaya tutulog na muna ako. Pagka uwi ni Lola number 1, dumating naman si Lola number 2 pero takot din siyang magbuhat katulad ko kaya it's a tie. Parehas kaming walang ambag dito. Pauwi na nga kami. Syempre di ako papayag nang di ko nabubuhat si Champi. 9 months kitang hinintay, no? Kaya nilakasan ko na lang loob ko. Basta alalayan mo yung ulo sa liig, yun lang importante. Yung feeling mo na komportable siya. Yung dito de. Pag mo muna... Ayan, wait. Yan, sige. Pag mo muna masyado iangat yung ulo niya kung hindi mo pa na ano yung sa baba. Grabe, naiiyak ako sa Tears of Joy. Paglaki mo, Champi, sana mapanood mo to. Ako pala yung tunay mong nanay. De, joke lang.